Magandang happy 24. Narito po muli ang Mother Pauline at magbibigay uli sa inyo ng paalala sa mga kababaihan at kalalakihan. Kaya ako po'y naririto na lagi ako nagpapahayag sa mga tao, isa pong pag-iingat at huwag po kayong pabigla-bigla, lalo na kung dumadating ang maywagan tawag ng karamdaman. Siyempre po, pag-aaralan po muna ninyo ang mga dapat ninyong gawin bago nyo ito dungisan. Ang ibig po sabihin, pag-aaralan muna po nyo kung ano ang lahok at takbo ng bawat karamdaman. Kasi naririto po ang lugar ng daingan ng mga tao sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabini, Ginto, Bulacan. Kaya ako hindi nagsasawang magpaalala. Ipaghalimbawa nyo po, meron po kayong colon cancer. Huwag niyo po agad-agad pabubutasan po ang loob ng inyong tiyan. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Nabisto ko po na ang langis talagang may galing para sa tao. Pinagtsatsagaan ko po lahat ito ipaliwanag. Ang pag-inom po nito 3 beses, umagang-umaga, walang laman ang tiyan, 3 araw na sunod-sunod. Ipapalo up niyo po ang tubig. Iyan po ang sa colon. Kasi po, ang talab po nito, mawawala po yung digay nyo, iimpes, dudulas po yung nasa loob, lalabas po yan. Hindi po kinakailangan laging mabutas ang inyong mga tiyan. Pangalawa pong paalala ko, nananawagan din po ako sa mga kababaihan. Mga minamahal kong kababaihan, lahat kayo ay makinig. Ang ibig ko sabihin, bago kayo magsangguni sa doktor, kakausapin nyo muna ang pamilya nyo, no? Ibabalita ninyo kung ano ang nagiging problema nyo. Kasi kapag kayo nag-uusap-usap, nagkakaroon ng gaan na pagsolusyon sa lahat ng problema. Ang tangi ko lang pong masasabi sana kung may nakikinig diyan, huwag nyo karakarakan pababayopsi ang inyong suso. Kasi po, pag yan po ay nabayopsi na, delikado na po tayo. Itanong nyo po, yan na po ang magiging problema ng mga tao. Ngayon, ang aking pong paliwanag sa mamamayang mga kababaihan kamukha ko, ganito po yan. Na-discover ko po kayo na meron palang cancer na tulog at meron namang cancer na gising. Kapag po natutulog ang cancer, hindi po dapat mo nang bulabugin. Kasi po, pag ito po nabulabog na nito, aandar na po ang mabilis na pagtalab po nito. Kaya nga po ako'y nagtsatsaga na magpaliwanag sa inyo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi marami dyan mga tao, walang magulang, wala mapagsanggunian. Kung ako po naririto na nangungusap ako, medyo po nakakaambon-ambon ang mga tao na kung paano ang dapat gawin sa mga karamdaman. Kasi ito po, pag ito po ay nagalaw na, umpisada na po ng problema. Number 1, financial. Number 2, galaw din punta rin, punta rin pamasahe. Wala pong pera. Kaya po ang masasabi ko sa inyo, tignan nyo mabuti muna bago muna inyo pagalaw. Kaya nananawagan ako, sana at nawa, kung kayo may pupuntahan kayo, isasanggunin nyo kung ano yung dapat gawin at gagawin ninyo. Walang kwenta ang nagsisisihan, mga kapatid kong minamahal. Kaya kung sakali man, huwag naman sanang makasasama ang aking mga sinasabi. Dahil ngayon ay Pebrero, katapusan na naman po ng buwan na uulit na naman tayo, ulit-ulit. Puro lahat po ng tao ay may problema. Kaya ito, sana magsilbing aral sa mga kababaihan na pag-aaralan nyo muna, isasanggunin nyo muna sa mga magulang nyo, sa biyanan, sa kapatid, hindi po makasasama. Itanong nyo po sa akin kung bakit. Kasi po, pag nasa binida kayo ng problema, ang mga kapatid nyo na po, kasama nyo na po dyan. Tutulungan na po kayo. Lalo na po pag nakaramdaman nyo matindi, umiiyak na po ang mga kapatid nyo, mga magulang nyo. Kaya hindi niya solo ang problema. Kaya ngayon, hindi masama ang magsangguni. Pangatlo po, binilangan ko po kayo muli. Nananawagan din po ako sa mga matataas ang creatinine. Alam nyo ba, kung mataas ang creatinine nyo, huwag agad-agad nyo pabubutas ang inyong emergency dialysis at fistula. Itanong nyo ulit sa akin kung bakit. Kasi po, pag naumpisahan po yan, tuloy-tuloy na po ang dialysis. Kaya ngayon, may paraan pa rin po. May biyaya po ang Panginoon. Uminom po kayo ng langis. Kasi pag po naniwala po kayo sa langis, uminom po kayo 3 beses. Halimbawa mo, mayroon kayo mataas ang creatinine nyo. Uminom po kayo ng 7 o 8. Pero wag niyo po ako sisisihin. Itanong niyo po ulit sa akin kung bakit. Kasi po,
hihilab iyan. Pagpapawisan po kayo. Kaya nga po hindi ko ginagawa na ang langis ko ginagamit ko eh. Kasi maraming taong nag-iinoon ng sentihan. Pag sumakit na ang tiyan, ang pagbibintangan na yung langis. Eh ngayon talaga po ang langis ang nagbibigay ng hilab. Kapag po sumasakit at humihilab po ang tiyan nyo, ibig sabihin po noon, umaandar na po ang bakterya. Kaya ngayon ang mother pa rin ng Bulacan, hindi nanghihinayang, hindi natatakot na magpaliwanag sa mga tao. Kasi ito po'y kailangan. Kasama din po dito, ang mga lalaking hindi maihi. Depression yan? Kung ang babae may sa suso, may sa mayoma. Ang lalaki naman po, lahat may prostate. Lahat may barado sa ihi. Kapag po nagbara ang inyong ihi, may konektado rin po ito sa colon. Kaya ang pananawagan kong ito ay isang mabisa, mahiwagang pag-iingat. Kaya nananawagan ako na bilang pagmamahal na ako, malakas ang loob kong magsalita. Kaya kung sakali man na merong umiilandang sa inyo na pangungusap, kinakailangan naman pag-aralan yung mabuti. Hindi ganyan lang ang nabubuhay na tao sa mundo. Kailangan maging tapat tayo sa lahat. At ang aking pananawagan, ang tunay na pag-ibig, kababaan, pangunawa sa asawa, huwag masyadong siloso at silosa. Kasi kinakailangan may tiwala kayo sa bawat isa. Hindi yung nahuli lang ng uwi, hindi na malaman kung anong kasinungalingan ang sasabihin. Nagkakasala tuloy. Kaya kinakailangan, nagsama na rin lang kayo, maging tapat sa bawat isa. Gamitin niyo sana ang tunay na tibay ng pagmamahal, pagtitiwala sa bawat isa. Kaya ngayon po, ang aking bigay na dagdag na salita sa mga kababaihan, pag-iingatan nyo at magkaganon pa man, meron pa rin akong masasabi sa inyo na hindi ninyo sukat akalain na isang mother pa rin ng Bulacan. Ganito po yon, wari mo po, right, left. Ngayon, ito pong na-discover ko dito sa pangasuso. Hindi ko po akalain na ito matuklas ko. Ipaghalimbawa niyo po, left, sagad hanggang sa spinal po yan. Ang kabyak po ng likod yan, left, para pong binabalatay, sumasakit. Pangalawa po, sakit. Iikot po sa balakang, sa balakang, hip A. Ngayon, iikot po dito hanggang sa paa, hanggang sa tuhod, minamanas. Kaya ako po na nakadiscover dito, huwag niyo naman masyado na hatulan. Kasi ngayon ko po ipaliliwanag sa inyo ang sikreto at hindi naman po ako nagdudunong-dunungan. Nakukuha ko po ang 4 na kilo at 3 kilong peanut butter sa loob ng bituka ng kababaihan. Kasi yun po nakaumbok dito at ito naman, kapag binuksan po ito, konektado po sa spinal. Kaya kung ako man ay nagbalita sa inyo, hindi po ako nagyayabang. Ito po, basta may paniniwala kayo. Kaya ang tinatawagan ko dito at binibigyan ko ng paliwanag, yung mga naoperahan sa matres, yung mga wala ng matres, ang mga suso, naopera na. Meron maitutulong ang mother ng paring ng Bulacan. At tandaan niyo po, pag po kayo pumunta dito, talaga pong ngayon po ang plano ko, ipaloloob ko pa sa garapon at pakikita ko po sa inyo ang katotohanan na nakukuha ng mother pa rin ng Bulacan. Kaya isang magandang pabalita na hindi niyo makakalimutan. Maniwala kayo, hindi naman makakasama. Hala naman akong gagawin masama sa inyo. Ang sasabihin ko lang sa inyo, yung langis. Kasi pag ito pong langis na ito, nilagay ko po sa nalalaman kong ginagabi, umuusad na po ang lahat ng bakterya sa loob ng tiyan. Kaya nga lang po, ang isang pasyente, ang sigaw ko po, sa colon, 20 niyaw. Sa prostate, 15. Sa mayoma, 15. Kasi po, sama-sama na yan sa gagamitin. Kaya huwag po kayo mag-atubili. At ayusin niyo po ang paniniwala. At ayusin niyo po rin po kung kayo dadayo dito sa Bulacan. Isang paliwanag po ng mother pa rin ng Bulacan ng hindi nyo makakalimutan dahil ito po tunay dakilang pagmamahal ng Diyos sa kapwa ko Pilipino. Hindi po ako nagdudunong-dunungan, masama po ang magdunong-dunungan, masama po ang mayabang. Pero ang tangi ko pong masasabi sa inyo, hindi baling may batira ang konting yabang, hindi baling walang pera, may konti lang yabang. Itanong niyo sa akin kung bakit. Sa gayakan po, kailangan may konti kayong forma.
Kasi po, pag hindi kayo nakagayak, ala na, mali ang tanong ng tao. Eh ngayon, kahit po wala tayong pera, nakaporma tayo. Palakpakan nyo naman to. Kaya po, lahat kami narito na sumasaludo po kami sa bigay ng mensahe ng mahal na Panginoon. Dahil ito pong aking sinabi sa February 28, isa pong mahiwaga, may laman at may diwa para sa mga taong mamamayan. Narito po ang aking pasyente. Sino pa sa inyo magaling magsalita? Narito po ang aking pasyente. Kaya mo magsalita? Ikaw, kaya mo hindi? Magsabi naman kayo kung taga saan kayo. Gaganda yung yan. Sige, tayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa buong Kapula. Sa buong Kapula ng ni Mother Amparing na dito po nagpagamot po ako na okay naman po na uuwi po kaming successful naman po yung ginawa niyang panggagamot sa akin. Ako po taga Pamarawan, Malolos, Bulacan. Maraming po salamat, Mother. Okay, eto na magsasalita. Ito po ang aking kandila ng buhay. Ito po sabi sa kanya. Ano pangalan mo? Lord po. Lord. Isang magandang pabalita ko, anak, pakinggan mo sana ako. Kung ano man ang naging problema mo, habulin mo karamdaman mo. Ang tiwala mo aking anak sa aking kinalalagyan, di kita pababayaan. Kaya ito ang tuklas mong salita sa kandila ng buhay. Ako na yung sa'yo. Ano pangalan mo, anak? Alma po. Alma. Ito ang salita sa'yo. Alma, binigyan kita ng gising at paliwanag. Ikaw naman ay may husay ang iyong pagkatao. Ipagpatuloy mo, Alma, ang ginagawa mo at ang Diyos ang mamamatnubay. Magbibigay ng magandang kasaysayan sa buhay ikabubuhay at lalo na sa magandang paaksamahan sa samahan kapatiran. Pinasasalamatan ka aking anak ng kandila ng buhay na ito ay hindi niyo sisindihan habang kayo ay nabubuhay. May tanglaw kayong kandila sa buhay na hirap. Ano na sa'yo? Ano pangalan mo, anak? Mary Rose po. Mary Rose po. Isang magandang pangalan, Mary na Rose pa. Kaya ngayon, ipagpatuloy mo ang lahat ng ginagawa mo at maganda ang titig ng Diyos sa iyong pagkatao. Kung ano ang ganda ng anyo mo, siyang ganda ng iyong trabaho. Wow! Palakpakan nyo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Huwag niyo pong kalilimutan ang paalala ng Mother pa rin sa tuwi-tuwi na. At ako po may kaprasong salita na hindi ninyo makakalimutan. Nananawagan ako sa lahat ng kagipitan sa sanlaan. Sana pag-ibayuhin ninyo kung kayo ay nagsanla. Ayusin ninyo, huwag kayong mang-aapi ng tao. At kung kayo naman ang pinagsanlaan at nagsanla, parehas lang po ng timbang yan. Titimbangin nyo naman sana ang magandang batas patakaran. Kasi kapag kayo ay masyadong sip-sip, masyadong buwal na buwal sa pagpapatubo. Kung ano po ang hirap na binigay nyo sa kapwa-tao nyo, masihigitin pa po ang ganti. Kaya, ang aking masasabi po bilang as mother pa rin, ayusin nyo ang buhay na hiram. Huwag kayong mang-aapi at nang hindi kayo mag-api. Palakpakan nyo po at tapos na po. Ayun. Nagpapaalam po kami lahat sa mga taong manonood sa amin, lalo-lalo na sa ipinigay ko na paliwanag sa kandila, sa hiram na buhay. Inyong mga face nyo, babay po! Bye po.